Hey peeps! How are you all doing? Days have passed since the day I gave birth. First days were not easy. Backtrack lang. Since hindi rin naman tayo nakapag-usap last video, puro clips lang from my process of giving birth. Ngayon natin pag-usapan. So, yung panganganak ko, it was biglaan. We weren't ready. It was only March 31. But then, yung expected due date ko talaga is April 15. Imagine, we still have 2 weeks. We still have current plans before the due date. Ang dami pa naming i-fulfill. But yeah, unexpected circumstances happened. And nasa term naman na ako, 38 weeks. Normal day, pumunta kami ng OB for daily screening or monitoring. Then, nung pagka-IE, sinabi sa akin ng midwife na 5 cm. Ang bilis. I wasn't really feeling at all na 5 cm na ako. Hindi ko talaga siya nararamdaman. Pero, nakakaramdam na ako ng contractions nung gabi pa lang na parang every 5 minutes. Ano bang tawag dun? Every 5 minutes is sumasakit yung lower abdomen ko. Or yung pantog ba. Parang merong nagpo-push na sa pantog. Na akala mo, ihi, pero hindi siya ihi. Doon kasi sa OB clinic na pinuntahan namin, there's an OB and there's a midwife. Nung tinawagan ni midwife si OB, they said that I need to be admitted. Kasi pag 5 cm na, delikado, prone na sa infection. Dahil nga, nakabuka na siya. Biruin mo, papunta lang kami ng OB for daily monitoring. Tapos malalaman mo bigla na manganganak ka na. Yung anxiety, pressure, and yung kaba na, hala, bakit balabas ka na? Questionin mo yung kakayahan mo as a woman and as a mother na mailalabas ko kaya siya ng tama. Kinagabihan, nagsabi ako kina ate na 5 cm na pala ako. Nag-reply back sila na, punta na ba kami? Ready na ba? Sabi ko, maya-maya pang gabi. Kasi nga, ayoko din na ma-pressure and binababa ko din yung anxiety level ko. Tapos, nung kinagabihan, ang sabi ko, mga 10 p.m. Pero 8 p.m. pa lang, dumating na sila sa Muntinlupa. Ayun, nandun na agad sila Mami Cathy, Ate Almi. Todo support naman sila to make me feel safe during my birth or birthday during my due date. First plan, pinaka-plan talaga namin ni Uwi is lying in lang ako manganganak since pinupush talaga namin na mag-normal delivery and I really wanted to feel the normal din. Parang, syempre, diba, as a nanay, wow! Parang, as a woman na lang. As a woman, gusto ko yung normal. Parang, di ko alam kung lahat naman tayo is gusto natin maging normal. As much as possible, we want it to be normal. But ayun nga, as I've said, unexpected circumstances happen, kaya bigla akong na-CS. Yung CS naman, super last minute, real quick lang siya nangyari. Kasi, nung nasa lying in ako, tuloy-tuloy naman yung progress ng pagbuka or pag-akyat ng CM. From 5 cm, 8 cm, but nag-stop sa 8. Tapos, pumutok na yung panubigan ko or yung amniotic sac. Kapag pumutok na kasi yung panubigan, delikado na talaga siya dahil parang wala na nagpo-protect dun sa baby mo sa loob. Kailangan na talaga siyang ilabas. Pero, nung mga time na yon, tinatanong talaga ako ni Owie na, kaya mo pa ba? I-push pa natin. Tapos, sa mga ganong pangyayari kasi or ganong moments, hindi ka na makakapag-isip. Pero, alam namin sa isa't isa na hanggat maaari, normal delivery. So sabi ko, oo. Hayaan nyo lang ako, kaya ko. Kasi mas nape-pressure ako sa thought na itatransfer pa ako ng ospital, babiyahe pa, feel ko na yung contractions. Sobrang hirap at sakit ng contractions. Yun yung paghilab nung tiyan mo, tas nafe-feel mo na parang may ulo na. Kaya, parang gusto ko na lang magstay. Tapos, pagdating mo pa ng ospital, hindi pa ganun yung kadali. Kasi, kahit namimilipit ka na sa sakit,
tatanungin ka pa nila ng information. No, what's your name? How old are you? Alam niyo po ba kung bakit kayo isi-CS? Lahat ng impormasyon kailangan mo munang ibigay sa kanila before ka makarating sa OR. Nung papasok na ka ng operating room, sabi ko, hindi pa po ba? As in, alam mo yung hindi ko alam na dadating ako sa point na parang magmamakaawa ako sa mga nurses and doctor na, please, sige na, tara na, tapusin na natin. Kasi, I'm a strong, independent woman eh. And malakas yung pain tolerance ko. Doon lang talaga sa pinakahuling pangyayari na sobrang pag-iri ko, may sigaw na siyang kasama and halos gusto ko nang umiyak. But, hindi ako naiyak. Kumbaga, pinipigilan umiyak kasi once na umiyak ka, manghihina yung baby mo, taas yung blood pressure, yung heart rate, kaya hanggat maaari, I don't wanna cry. Nung nandun ako sa OR, kada contraction, pinipilit ko pa rin umere. Sinigawan pa ako nung OB ko na, kaya mo pa? Sige, ire mo lang, ire mo. Mag-epidural na lang tayo. Yung pampa-reduce ng pain. But then, sobrang pagod na ako. Nakakaubos siya ng hininga and energy. To the point na sabi ko, gusto ko na lang pong matulog. Nung sinabi ko yon, 1 minute. Wala pang 1 minute, segundo pa nga lang yata. Isang segundo, pagkaturok sa akin ng anesthesia, tulog. Kasi, totoo pala yun, na kapag manganganak ka, yung kaliwa mong paa, ay parang nasa hukay. Kasi feel ko eh. During those times, para ako mahihimatay. Parang uubusin niya, ihigupin lahat ng enerhiya mo sa loob. Lahat ng lakas mo, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa kayabang, na kaya ko to, sige. Gusto mo na lang matapos na. Ayun, yun yung nangyari sa akin. Nakakatuwa kasi I have this notebook kung saan I list all of the options and possibilities that can happen during my birth. Kaya it's important na pagplanuhan both ways, normal or CS man. Kasi yun, it will give you more courage na makalook forward or makalabas para hindi kayo nangangapa during panganganak. Gusto ko lang din mag-thank you to all the positive comments na nakita ko on my previous vid. If there are any advices or tips na mabibigay, I'd be really glad to accept. Especially to moms like me, to first-time moms. Siyempre, yung mga positive lang, yung mga unsolicited advices na di mo makakatulong, yung parang kayo nagmamarunong, yun din. Iwasan na natin yun, especially sa part ko na I'm 1 month postpartum, so sobrang sensitive ko pa sa mga sinasabi. Also pala, isa sa dahilan kung bakit ako na-CS is because na-discover nila na paglabas ng bata, or kaya pala hindi siya makalabas, or bumababa, umaakyat ba? Ano ba yung tamang term? Is nakapulupot yung cord sa kanyang mga paa. And yung feet niya nakakross. And alam nyo, ang hiwaga, up until now, yung baby ko, every time nabubuhatin ko siya or pag natutulog, hilig niya talaga na yung feet niya ay nakakross. Pero ayun yung katotohanan kung bakit ako din biglang na-CS. Panoorin nyo na lang tong mga previous clips na nakuhanan ko before I gave birth. These are the gifts we had yesterday. So, ayan. Unboxing. Ay, nakita na natin. So, may mabigat dito eh. Ito, sobrang bigat. Kaya, i-unboxing natin. Hi! So, ito na nga. So, start na natin i-unboxing yung mga binigay ng kanyang friends. So, thank you so much. Shout out kina Rusty, Giselle, and Jace. Ayan. So, hindi naman halatang sabay-sabay nila to binili. Para sila ng ng packaging. Unahin na muna natin to. Sino to? Pero hindi natin alam kung kanino galing. Diba? Kasi walang name. Pero sige, unaan na. Si Jace. Alin? Yung brown. Ito. Wala. Feeling ko kay ano to? Naglagay ng pangalan. Kay Rusty. Sige, feeling mo kay Rusty. Okay, sige. Yeah. Ang brand ay, ano sabi? Unilove. Cute.
So, Unilove, shout out po. Hindi kasi yung Unilove Baby lately, laundry detergent. lately nakikita ko, nag-produce talaga sila or ano sila, nakikipag-collab sila sa mga new moms. So, this one is Baby Feeding Bottle Cleanser. Laundry detergent. Panglaba. Mas gentle talaga lagi dapat yung gamit sa baby. Yan na, to. Oo, ito na, brown. Okay, sige. So, this one naman is from Yes, Jace. KJ. Feel na agad namin eh. Ito. Sabi na eh. Sabi ko na eh. Kinakapa ko to kahapon. Sabi ko, feeling ko ano to? Diaper. Thank you so much, ganda tong brand Jace. na to eh. Uy, kaso pants na agad siya. Dapat for newborn. And then small. Small. Tingnan newborn natin. naman to. Hindi, meron pang ano, magkaiba pa yung ano. Bibili ako dati ng diaper nila David tsaka ni Kayla. Iba pa yung newborn sa S, sa M, ganun. Kasi may yung newborn Pero kasi kasi sobrang dapat- liit. Pero dapat, di ba? Ano ba yun? Diaper ba talaga dapat? Ang alin? Yun. Newborn? Bakit naman hindi? Baliw ka. Hindi, pa. Ano iniisip mo? Lampen. Ah, Ito ang bigat na ito, oh. yung pinakamabigat. Which is, ang alam mo ay Giselle from to. Giselle. Uy. Same, Wow, same. same, Unilove. Ano ba, And ano ba? by additional. Kaya pala mabigat. Ito, wipes. Very known ngayon ang brand na Unilove. Galing na mamili, no? Shoutout Giselle. Alam ko si Giselle talaga lahat na may pakanaga. Ang galing niya mamili. Kasi siya ay Kasi mabigat. Kasi ano na siya eh. Mommy of mom of 2 4. or 4. Those are the gifts we had from yesterday's gender reveal. And meron pa mga paparating. Meron pang mga may utang. Hindi pa to talaga lahat-lahat. Yung mga hindi naka-attend. Si Ate Alvin magbibigay pa yan ng Starbucks ng bata. Oo, Starbucks naman. Sa Yung mga sisters niya. ate ko. Thank you so much for watching the unboxing. And my postpartum recovery. Right after birth, syempre, CS, kaya hindi pa ako nakakagalaw. So, pinapakain ako ni Owie. Gulog-gulog. Bakit? Is ganda sa pagkain. Bye. So, nagpipirmahan po tayo ng mga dokumento. Kasi dahil isasangga po muna namin si Jordan. Iwanan niyo muna dito. Yun po ang tangi naming kakayahan upang makalabas. Okay. For the discharge na tayo. Mabuti na lang tulog pa at hindi pa nangihingi ng gatas. Sige po. Doon sa black. Sa bag. Wala sa akin. Okay ba sa'yo? Ito ka sa grab. Tama ka niya to. Kaya ikaw, sa unahan. Hawakan mo sa unahan. Ha? Huwag ako. Bakit? Hindi ako magaling gawag ng baby. Yun na lang. Oh my gosh, ang sarap ng pakiramdam ng labas. Napakaganda. Sali ko na rin pala yung mornings with a newborn. Ganito ang moments namin o ang mga umaga ko with my newborn. Mahirap kasi kahit sobrang antok at gustong matulog, hindi ko magawa kasi kailangan ko mag-pump at mag-breastfeed. Paman, I want to enjoy this time
Kasi sandali lang naman ang mga ganitong moments. Ayun lang, dito natin tapusan ang video or vlog. And I hope, ayun nga, if you have any advices, just comment. Dun din sa mga supporters who kept their silence till the day I released or revealed my baby. Thank you din. Nagpapasalamat din ako dahil hindi kayo nauna sa akin, hindi kayo nangialam. You just gave me the time to be ready. Salamat din sa mga advance na nagbigay ng gift. Hello everyone! Good afternoon. Sa totoo lang, kagigising ko lang. At ni Joey. Ayan. And kasama namin si Kayla sa likod. Hello! On the way kami ngayon sa Tandang Sora QC to pick up a crib or kuna. So ayun, samahan nyo kami ngayon sa QC. Nakakatawa lang kasi bawat nakikita kong facility may comment ako, like kunwari yung mga bangko or kahit ano along the road. Tapos sabi ko, grabe, parang ang tagal ko namang hindi nakalabas sa mundo. Pero totoo naman kasi simula nung mga 6 months na ako, hindi na talaga ako nakalabas and nag-start ako mag-work from home. Tapos, nung medyo nagdelikado din ako, as in bed rest. So, wala talagang chance na makita ko yung labas. Kaya ngayon ko na discover yung mga bago. Kaya niya! Kaya ganyan lang kasi yun, dahil yung bubukang mo lang. Hello po. Hello! Kamusta ka na? Wow, nagbubuhat. Yan ang bagong assignment. Kailan ba ate? Tignan ko lang po sa likod. Buksan mo muna yung likod mo. Mickey Mouse. Tsaka si Finally, nakuha na namin yung crib. Thank you po, Mama Mary. Hello! Bye-bye, Mama Mary. Thank you. Bye, ingat. For me and my baby, mga damit, crib, kilala nyo na po kung sino kayo. Si Mami Olet, Mama Mary. Thank you so much po for the gifts. And if meron pa dyan mga gift, feel free. Nakakatuwa nga kasi simula nung araw ng mga anak ko, hindi pa kami bumibili ng diaper. Sobrang laki palang bagay talaga na gift yung diaper. Kasi ang baby, oras-oras dumidede and oras-oras din siyang tumatay. Ayun lang, di na ako magtatagal kasi magpapa-breastfeed pa ako. Magkita-kita na lang tayo ulit sa next video. Don't forget to follow me on my social media accounts. Mami Senorita Vashti. Bye!